Numero 1. Tatak RMN. Sa matagpatak sa takna sa orasan, sa matagtuyok sa panahon, adunay mga lungsudnon nga bagay skutanan, magagkasayuran nga nagpalibot sa mga balita, bagay skutanan nga nunay kalabutan ng haring lungsod, o tungod nini, natao ang PIA Action Line sa Philippine Information Agency. Ang takna, alas 8:03. Good morning sa atong masuking tigpaminaw o ganyan na sa inyong higala sa kanginan. Si Lori B. Gabuli alang sa atong programa PIA Action Line brought to you by this station, DXIC, RMN Tatak, RMN o ang Philippine Information Agency kon PIA. Good morning sa among partner sa Pikas Lawak, si Dudong Judy Itom. Good morning dia dong. Ug usabang atong ma-update og batanon nga station manager Mr. Ramil Kapangpangan Imburong. Good morning sa atong masuking tigpaminaw din na sa market, Palao Supermarket, diha usab sa poblasyon market, wet market ug usab sa maabot ning istasyon sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, hangtod pagali sa Tabuk no didto sa Visayas, maabot ta didto sa Bohol. Ug asa pagali Dodong Judy? Dumaguete, good morning din ha, no? So, ang atong pag-isgutan karon mao ang pagsaulog sa Mindanao Week of Peace. Gisugdan kini last November 28, taman sa December 4 or December 5, I think, no? Usa gina siya kasimana og karong buntaga dako kayo ang kalihukan ni atong dakbayan gani simultaneous kuni usab nga nahitabo didto sa Surigao, no? Ang pahigayon sa Fun I Run for Peace kani sa pagsaulog nato sa Mindanao Week of Peace akong giingon og atong mabati karong buntaga, first time ni sa atong programa, no? Ang atong mga bisita all ladies. Taod-taod pod naapoy naapoy kauban nato nga male. So atong unahon pagpaila-ila sa kanginan karon ang atong Executive Director sa Ecosystems Work for Essential Benefits Incorporated, kung gitawag nato nga EcoWeb. Waylain ang atong very charming og accommodating Miss Nanette Salvador Antiquesa. Good morning, Net. Good morning, Miss Lori. Good morning sa tanang nang minaw karon sa kahanginan. Ug usab mabati nato karong buntaga, first time gihapon ang atong Regional Coordinator sa Mindanao Tripartite Youth Corps, Youth Desk of the Bishops Ulama Conference. Mabati nato karong buntaga si Miss Jana Jean G. Dacubor. Good morning. Okay. Yes, maayong buntag Iliganons, labaw na sa tanan sa mga lain pang lugar na maabot aning estasyon. Kalinaw alang sa tanan. And we're privileged also to have with us this morning ang atong friend from the Civil Peace Service Advisor to EcoWeb, Giz German, no? So si Miss Laura Engel, good morning. Maayong buntag sa tanan. Okay, so karong buntaga pagahisgutan nato. First of all, successful kayo ang gipaygayon nga Fun I Run for Peace. Multi-sectoral nga mga runners, representations, tanan, mabata man, mahamtong, senior citizen, tanan no, gikan sa napagikugos pagali ni join gyud sa kaning atong gitawag nga I Run for Peace. So overwhelming kaayo ang participation, tanan jud anya, they really had fun. Ako pod bisag wala ko ni dagan, nilakaw lang jud ko, gipaningot pod ko oy. So may we hear from Nanette, no, ang overall chair ni ani atong ipahigayon nga I Run for Peace.
Salamat, Miss Laurie. Oo, kami nalipay kayo ya. Overwhelming good kayo ang partisipasyon no sa mga tao, tanang sektor, tanang ages, bata hangtod tigulang, babae o lalaki. So nalipay ka ita atong gi-estimate no siguro mga 4 mil no ang ning appeal sa atong palakpakan gyud ang mga Oo. katawhan. Yes. Dili lang actually mga iliganon ang nagatambong na ay lahi pod nga mga munisipyo na ay from as far as SND. Dagko ang ilang Sultan Naga delegation, Dimapuri. Sultan Naga Dimapuro. Oo. Also sa ubang mga karatig nga mga munisipyo so daghan ang nag-appeal and nalipay ta nga dili lang civil society no so Yes. na ato man gyud sa ulog karon ang Mindanao Week of Peace no o so 2001 gi-declare man na nga ano in a presidential declaration so pila ka tuig natong gano gi sa ulog ug karon first time nato nga gihimo sa Iligan ang kini nga pamaagi sa pag-celebrate ang Run for Peace and nalipay ta nga daghan gyud kaayo ang intambong nagikan sa gobyerno naapoy gikan sa military sa Oo. police ug ang daghan gyud kaayo mga estudyante, Estudyante, no oo. so nalipay kay ta daghan kay estudyante especially from MSU IIT from St. Peter's bisan mga elementary schools no di ay na isa naapoy sa Lasal. Lasal Private, oo. oo ni na isa kaning City National High School na City Central tungod gigipon suportahan po siya sa DepEd no so Okay. nagpasalamat kay ta sa dako pod kay nga suporta sa City Government of Iligan gyud ang MSU IIT niini gusto pa nato mga partners sa OPAP and of course sa GIZ no Germany nga mao gyud nagsuporta kanato niini So atong nibalaan nga it's a 3K napoy 6K o 10K. So ganiya ako nakita nga murag sana kayo ang mga naong sa runners, no? Mo nagiingon nga fun run, no? At the same time enjoy ka, panington ka, exercise pa gyud anya with purpose ang imong pag-join. So sa giingon ni Miss Nanette nga first time ni nga na ay fun run. So unsa gid ka ang tumong ni ani? So ang pinakatumong gyud nato sa pag-organize niini no so si akong kauban diri si Laura maka-istorya pod later and we conceptualize this para gyud atong contribution no in a celebration sa Mindanao Week of Peace no so nagpasahi ang ato ang daning kamot ta nga makapangita usa ka activity nga daghan ang maka-appeal sa ato ang Mindanao Week of Peace celebration nga dili ka sagara mo appeal no sa Yes. ato ang mga usual nga ginahimo no so ato nakita manggod nga inani nga pamaagi mas daghan ang ato ang maengganyo gikan sa lahi-lahi nga mga edad lahi-lahi pod nga sektor lahi-lahi nga mga institusyon so ang ato ani is for the purpose good of educating no the public and the importance of our participation, individuals participation good in building peace and sa pagkakaroon ato magyung nakita ang dakong hagit no sa pagsuporta sa ongoing peace process between the MILF and the government and kani siya nagapadayon man gyud diri sa Mindanao and this activity is ang isa ka purpose pod is para ma-aware ang public ani nga gapadayon nga kalihukan no sa pagpanday sa kalinaw diri sa Mindanao and of course dili lang pod for the peace process but for EcoWeb pod this is also like a fundraising for the sustainability of its peace program peace activity nga gisuportahan gyud sa GIZ no sa pagkakaron and we hope that tungod kay pa-exit na ang GIZ after 20 sa EcoWeb kay 5 years na siya nasuporta sa mga peace activities sa EcoWeb so 5 years lang ang ilang engagement so amo ning i-conceptualize nga bisag wala na ang GIZ maka-raise gyud og funds ang EcoWeb para ipadayon ni ang iyahang mga land conflict transformation nga nagipahigayon diri sa Lanao o uban pang mga peace actions no so natay dito mang kalihukan sa Puna Piagapo natay sa Kulambuga na mga lahi pa nga mga activities dinhi sa lahi-lahi nga part diri sa nato sa mga IP areas po diri sa Iligan o dito sa Misamis Oriental so we hope that the proceeds of the peace run will contribute no to the sustainability of all of this and also kabalo ta nga nagpadayon ang crisis sa Zamboanga gani wala na hibalaan sa kadaghanan labi kay daghan na kaayo ang apektuhan sa Yolanda ang wala nato kaayo na na-cover ang daghan pa kay nagpabilin nga bakwit sa Zamboanga no so nagpadayon actually ang hagit dito and we hope that bisan gamay maka-contribute ta kay na may mga partners nato sa MERN ug uban pa nga naglihok dito and we hope to contribute no sa ato ang especially for peace building component sa response sa Zamboanga and another cause also kay balta sa
panawagan sa tanan dili lang sa local, national kun dili international gyud no nakadrog gyud og attention ang hagit gyud sa pagbangon karon sa Visayas Island nga nanawagan sa tanang tabang sa Pilipinas. So we are happy that through this no ato dako daghan-daghan ang nag-appeal, so at least naapod tay mag-contribute for the survivors of Yolanda in Visayas. So at least kana siya ang atong mga purpose gyud no niini nga event, and of course mainly good. This is really an active event to sustain what we hope no for building peace in Mindanao. Okay, thank you, Net. Ug ato pong tanon si Jana kay kaganiya daghan naman jud kog na atinan nga fun run, pero I notice nga there are features sa event nga diin doon ay display of katong mga paintings anya doon na pag audiovisual presentation which is a unique fun run no prior to the actual run jud. Okay, sige Jan. Okay. Una sa tanan, nalipay kaayo ko nga nakauban sa initiated activity ng EcoWeb. Ang akong trabaho actually naga-tanaw, naga-monitor, nakiglambigit sa mga kalihukang mga activities for the Mindanao Week of Peace. So, ang kakong nakitaan ka ganina is a very good flavor for spreading peace and really allowing the concept of peace na masabtan. Labi na gyud sa mga kabatan-unan kaganina. Makitaan nato ang atong mga runners, ang atong mga very enthusiastic na mga runners na at 4 o'clock nagagather na, nag-converge na sa mga different areas. So, ko ganiha. Yes, nag-gather na. It so happened na medyo dugay lang nag-start kay naay recommendation ang police na kailangan sanag sa ayha magdagan, but in fact because I see that one as an enthusiasm kanang energy of the youth to really nakitan po na ako ang initiative no sa mga different civil society organizations like ang IPDM katong ilahang Art for Peace na gipadayag. It's actually an expression of young people to also share na unsa ang ilahang konsepto sa kalinaw, unsa ang ilahang pagbati alang sa kalinaw, unsa pud ang ilang panghuna-huna alang sa kalinaw. So with this napaabot na ako actually sa Bishops Ulama Conference no. Nalipay kayo sila labi na ang chairman nato si Archbishop R. Capalla, ang Bishop Emeritus karon ng Archdiocese of Davao, kauban sa iyahang mga lain membro sa convening body ng Bishops Ulama Conference. Gani daghan ako mga ni kay mura ko ani ga dagandagan no sa mga laing lugar dili lang sa Iligan, pero na sinati na ako kay tungod na aman diri akong coordinating office. Then I'm happy na nakauban pod ang mga nagkadiiyang organisasyon sa Iligan actually. Nagibit-bit ang kanang trabaho alang sa kalinaw sa lain-laing mga forma, sa pagdagan, sa paglakaw, sa paglupad, sa mga kadasig, sa mga tapok, panagtagbo ug uban pa. Jan, unsa tong audiovisual nga presentation? What was it about? Sa that initiative actually nalipay kay ko adto Ma'am Net. Thank you so much sa EcoWeb na ilang gi-run through ang katong history. How did it happen when it started in 1996 no? So nagsugod dito sa katong peace agreement with the GRP and the MNLF. Then with that nagrespond ang tapok sa mga relihiyoso nato, ang katong members of the Catholic Bishops Council of the Philippines and the National Churches Council of the Philippines and also of the Ulama League of the Philippines. So dito na pa nagtapok, dito dayon na pero dili pod nato hikalimtan Ma'am Lor na ang kanipod the Mindanao Week of Peace nga tapok, it actually initiated in Zamboanga. And kanang sa Peace Advocate Zamboanga, it turned out to be like that an executive order mo din tong nitubag na dayon ang mga Mindanaoans. And with that sa panawagan sa mga religious leaders actually sa Tri-People Youth of Mindanao, nagbunga siya. So since then from actually ang first Mindanao Week of Peace gyud na medyo ang sikat ang Walk for Peace o ang Run for Peace na kanang sa mga nagkadiiyang streets, it started in 1999. Okay. So that's it. So from that conceptualizing the idea dito dayon sa nahimong executive order, then people responding actually, and I think really I believe the EcoWeb is one of the organization who responded positively with that. So yun. So dilita kang kang Laura sa preparation with this I Run for Peace, unsay mga contributions with your group?
So I work for the Civil Peace Service of GIZ. So we are from the program from the German government supporting peace initiatives all over Mindanao. We've been partnering with EcoWeb for a long time. So the Run for Peace really is one of the things that we do throughout the year, and I think it shows also the spirit of EcoWeb, who is our partner, in bringing together a lot of partners in doing that. So you were also mentioning the audiovisual presentations. The one film we were showing about the history of the conflict and the ongoing peace negotiations about the installation of the Bangsamoro right now is actually done by a group called Peace Tech. They have done mass video conferences as well. You can find that on YouTube, and I think it's a very good educational material to understand what's the background and where are we right now in the peace negotiations. And we were also showing peace music videos that had been awarded just this Friday by the Institute for Peace and Development of Mindanao from IIT. It's original peace music written by young people of Mindanao, coming from like Mainit, from Tubud. We had a Muslim group from IIT as well who actually won the award. So we were showing this, and I think this shows that we had this cooperation, getting a lot of organizations together during Mindanao Week of Peace and showing that there is a lot of work going on for peace. When was the awarding? The awarding was on Friday in IPDM. Just this Friday? Just this past Friday, yeah, in IPDM. They have a music award for the original peace music, and they also have very interesting films by the student, original films on peace done by the students of IIT. So that's also very interesting. And still with the Run for Peace, the activities don't end. CSOFP, which is also a partner of EcoWeb, is still going to have activities on the City Plaza today. So if people are interested and active and want to know more also about what civil society is doing for peace, then they should go to the City Plaza still today. So naadi karon whole day net naim activity sa plaza. So like unsa nga? Yeah, actually naay gi ano no gi schedule nga painting for peace, naay slogan contest, naay concert unyang hapon pa yun sa gabi. Oo, so daghan na ang Red Cross pod mag-bloodletting sa plaza karon. So manawagan pa sa gusto mag-donate og mga dugo, no, labi na kay sa Yolanda, no, kinahanglan kay nato na nga i-share, no. So part actually na siya ang atong gi-invite gid ang Red Cross para it will be the contribution also in this whole activity for peace. Ang ano pod ang uban nga mga organizations, we hope nga napuya tay gallery, no. So yeah, we are inviting, and so depende kung kinsa mga dudto, and then mas daghan mag-adto, mas daghan tag na share, mas daghan pod ang ato ang ma-share nga dili lang huna-huna, kundi something that we can contribute good kay magpadayon man pod ang naipagbaligya sa mga cards, for example sa IPDM na sila gibaligya dito para makasuporta pod sa ilang peace program. Ang EcoWeb pod nagbaligya pod the whole day sa t-shirts ug bantang mga goods para makasuporta pod sa peace building program ug para sa Okay. So atong gi-encourage ang mga katawan sa pag-witness, muadto sila dito sa City Public Plaza para maka-witness sila sa mga kalihukan, and then tama na ni sa Pizza 4 or Pizza 5 nga mga activities. So doon na pa ikadugang si Jana. Apil ni ini actually na mga ang panagtapok sa mga CSOs diri sa Iligan na gitawag nga Lanao Peace Partners. Ang kusog nga actually nambigit pud ani ang GIZ. Na diin nakiglambigit ko as facilitator sa kining gidumala karon na peace consultations sa mga nagkadaiyang area sa municipalities and cities of Iligan hangtod sa Lanao del Norte o Lanao del Sur. Special na panawagan actually ma'am kung moabot ni siya sa Lala o Salvador. Wherein mo ang akong cluster na naa dito uban sa akong team karon nga naa ang kanang mahitabo ang among peace consultation, simultaneous na siya mahitabo with other municipalities. And the city of Iligan as well kang petsa 4 sa Disyembre sa alas 8 sa buntag hangtod sa padulong sa pagpaniudto. Kauban na ko ani ang among ground worker dito, among facilitator in the area, in the local community, na ilang bigit sa Kapamagugo pa Incorporated,
si Miss Rohanea Bazar. So ako lang ihatag ma'am ang kanang ang iyang number para makuha sa katawhan sa Lala ug Salvador para mo contact namo kay nagkinahanglan mi actually og 70 ka buok na mga tao na sumasalmot sa mga konsultasyon along para mapadayag ang ilang mga gibati ug una kabahin sa kaning peace talks na nahimo together with the Bangsamoro Transition Commission tungod kay ang gitan-aw namo na ang mga pulong sa mga katawan may importanteng paminawon dapat alang sa pagbuo sa Bangsamoro Basic Law na atong nabatyagan na posibleng makatabang po sa pagpanday sa kalinaw sa Mindanao. Akong balikon ang atong contact number para sa Team Lala Salvador sa peace consultation mahitabo sa petsa 4 sa Disyembre 2013. Ang atong contact person si Miss Rohanea Bazar. Kontaka lang ang iyang number 0927-558-4851. Akong balikon si Miss Rohanea Bazar of KI from Team Lala nga mo'y nag-organize sa katilingban ng iyang number 0927-558-4851. Okay. So, tuod daw doon niya, second portion, atong mahimo pod nga, ang atong guest usab mao si Mr. John Aparisi, no? Nga maghisgot sa imong nahisgutan na sa unahan about kaning series of consultations. So, babalik sa ta diri kang Miss Nanette. Siguro net kay ang uban murag wa pa kaayod sila kabalo what is EcoWeb actually. So, unsay inyo hagyong gahimuon karon sa community? Dalang EcoWeb, ang iyang operation, actually diri sa Iligan, Misamis Oriental, and Northern Norte, of course, ito sa mga Northwestern Mindanao. So, isa sa iyang mga programa yun, ang kanilang pagkatag sa kalinaw. No? So, din sa, for example, gawas na yun yung atong engagement sa process, wala partnership, usap, no? Ganihan ni Jana, na-upload kita lain pa nga mga peace actions like the land conflict transformation in Kulambugan nga naatay pila ka tuig po na nato nga gi-facilitate with the support of GIZ and CAFOD nga nato dako na siya nga conflict no na mga nangamatay na po dinha and it's covering 200 hectares of land, more than 100 families of Maranaos and Bisaya nga na displaced ang the whole community. So kinito siyang mga concrete nga mga conflict problems no sa community nga atong ginatan-aw nga kung dili pud ni siya matagan og pagtagad bisan og successful ang mga peace process at the higher level kami nagatuoy nga dili pud nato gyud ma-build gyud ang tinuod og lasting peace no. So we also work on this and with other organizations, civil society and in cooperation also with the government and with the LGU for like example in Kulambugan, also in Punapiaga po we are implementing programs in support also of what we have started. It's not only for peace but also peace and development. So na ay mga partnership nato karon dito with the provincial government of Lanao del Norte, with the AFP, with the DNR, DAR and other peace actors no. So we hope to provide katong alternative sources of livelihood for communities katong kani siya nga mga community nga mo ang gitabangan karon dati ni siya nga base ay MILF no. So nato og dependent kay sila sa timber for living. So nato it's a conflict area and poverty stricken area and nato tungod sa kalayo no marginalized nga area. So ganing kamot karon ang provincial government with the CSOs, with the AFP and other actors nga matabangan no aron ato ma-build gyud ang nato lasting peace kay wala may kalinaw pod kung walay kalambuan ug walay kalambuan kung walay kalinaw, so vice versa. So we are working on this and also in like other parts also of like in hinterlands of Iligan and hinterlands of Misamis Oriental. We also work with the indigenous peoples, with the Higaonon particularly, naapoy mga pag-support sa ilang traditional mechanisms on land conflict transformation and we strongly support sa ilahang ancestral domain titling and then the formulation of the ancestral domain sustainable development and protection planning for building like sustainable development good no. So sa pagkakaroon nato initiative in partnership also with the DNR, with the LGU
LGU, kaning naay gitawag nato og kanang Mandulog River Basin Council Formation, no, karon. So nato kana siya dugay-dugay naman na nato nga kampanya pod sa EcoWeb kay kahibalo ta la atong experience sa una sa Sindong pod, no. So nato kung walay kasiguruhan, walay safety, walay security, wala po'y kalinaw, wala po'y development. So we're also working on especially ecosystems mo po na isa ka focus gyud sa EcoWeb pod, no, ang environmental protection, forest protection. So isa sa atong ginalihok gyud ang protection sa atong remaining forest in the Iligan hinterlands and also in Punapiaga po, in Lanao del Norte, and among others, no. So we're working on that with the indigenous peoples community and also in cooperation with other stakeholders, and it is actually part of our disaster risk reduction and climate action. So we assist and communities in partnership with other stakeholders sa ilang preparedness, sa ilahang katong para mas mamahimo silang resilient, no, nga mga communities. Atong nakita karon nga nagkagrabe nagkadako ang ato ang mga hagit, no. So sa nato sa environmental nga aspect. So we're also working on that, and in overall we are really working for good governance kasi ato nakita nga peace development is really a governance issue. So that's why we really work not only in collaboration and cooperation with the government in all our peace and development action, but we really advocate, no, for the transparency and accountability in governance. Mao po na siya net, no, atong miagi semana actually nag-launching ang naawan sa ilahang Green Governance Program. Nga diin mismo si Secretary Luwalhati at Antonino mo gid ang guest sa ang pag-launching sa Green Governance Program to sa naawan. Kaning si Secretary Antonino mo ang chairperson sa kaning Mindanao Development Authority. So naay partnership with MASPEC and the local government of Naawan o niya ang Mindanao Development Authority nga kung pwede unta ma-replicate pod no di sa atong LGU, Yes. no, gani sa katong sa River Basin nga Yes. kuan no ni sulod na ang Oo. Mindanao Development Authority. Yeah. Oo. Actually nalipay gid ng Naawan, partner man pud namo ang LGU of Naawan na may isa ka focus area din ha. So actually kanang ilahang kanang naabitay duga nga bayad sa tubig, no, Oo. kanang gitawag og payment for environmental services, PAS. Actually magsugod gid nga idea during sa Piso. Oo, kaya katuming streaming sa DRR on sa ilahang comprehensive land use planning nga naka-assist ang EcoWeb board o sa DP. So dito na siya, and we are happy nga karon na institutionalized na gyud kaya dako kay na sila more than 300,000 pesos a year para sa ilang forest protection, no. So we're also advocating nga diri sa Iligan himuon pod na siya, no, nga unta na atay nasugdan naman naghisgot adtong Mandulog River Basin nga council formation. So we hope nga through that ang mga tawo nato dili lang naa sa bukid ang ato ang saligan nga mo protect sa atong forest, ato ang mga watershed, kun dili maka-contribute ang tanan, no. So isa lang na siya ka example nga kung modugang tagbayad for example sa ato ang per cubic nga tubig, so mopadulong dito, so at least na natay klaro nga contribution. That's a scheme that we are also advocating. So hopefully no Yes. ato po nang ma-adapt diri sa LGU Iligan. Okay. So what other kaning marag highlight pod sa atong pag-observe karon sa Mindanao Week of Peace kay later atong ipasulod niya si Mr. June Aparecino paghisgot sa atong kaning consultations nga ipahigayon, series of consultations para aning atong gitawag nga consultations on the Bangsamoro Basic Law. So unsa pay mga activities? Na-mention naman to kaganihan ni Miss Jana Taylor, no, nga katong sa mga community consultations. Ang EcoWeb pod is isa in charge siya dito sa Punapiaga po nga area for the series of consultation. So we are really hopeful, no, sa nga makatabang gid ni siya sa pag-educate, raise, no, sa awareness sa mga katawhan labi na katong medyo lisod, no, maabot sa mga informasyon. But lastly before I gusto lang nako pasalamatan
gyud no og balik ang tanan nga mga nagsuporta sa ato ang successful kaayo nga I Run for Peace dinhi sa ano. So ang daghan gyud kaay nga katawahan nga nag-appeal tungod na sa pagsuporta sa atong mga partners. I first would like really to thank the GIZ sa suporta and the Iligan City Government, City Mayor's Office nga nag-issue gyud og executive order. Then si Vice Mayor nga yung gi-require ang tanan ng mga council nga mga tao ano nga dadon og mga tao tag 10 kada councilor. So naa gyud na. And then the MSUIT they require the CWTS no sa students ang St. Peter's nila yung ano mga estudyante. So kana ang AFP ang 4th Mechanized Brigade nga nag-commit gid sila daghan, ang PNP 100 plus sila nga nag-commit no. So and then yeah, we are also like pasalamat po ni sa uban pa nga nagsuporta like the Nature Spring, Dunkin Donut, the Madelicious, and kinsa pa ba daghan no ang mga nagtabang kanato. And of course ang Office of the President and Advisor for Peace Process no. So isa sila sa ato ang OPAP, sila ang atong sa atong mga major nga sponsors. And nalipay pud pa kay na private sector no nga nagtabang gid nato permanente man gini sila nagaano mga peace run, but first time for sa EcoWeb ang Lafarge so nagtabang pod sila. So ang uban pa no napay mga pipila no nga mga ginagmay but dako ang tabang bisan ang Jollibee DI no. So nagtabang pod sila, nag-donate sila og pagkaon. So salamat gid kaayo sa tanan nga mga donors and sponsors. So sa second half na to, pwede siguro ipasulod si Mr. June kay aron maisgutan nato ang kani akong gisgutan gani sa unahan kaning series of consultations alang sa atong kaning Bangsamoro Basic Law unya naaman tas transition period. So pwede si Jana magpabili no. Yes. Okay, thank you kayo Miss Lord. Okay. And also dahil salamat kay Precious o kay Laura nga mogyoy na ning kamot sa peace run. I forgot. So pwede na siguro atong ipasulod si Mr. Aparesi aron sa paghisgot sa kaning Bangsamoro Basic Law nga diin dunay mga series of consultations gani karong adlaw ang atong media na apoy schedule no media briefing sa kaning about public consultations on the Bangsamoro Basic Law. Okay, manghigala atong mabati karon si Mr. June Aparisi ang atong advocacy officer sa MPC kung gitawag nato nga Mindanao People's Caucus. Diin magahisgot ni aning akong nahisgutan kagani sa unahan about series of public consultations on the Bangsamoro Basic Law. Then akong nahisgutan Mr. June nga dunay karon transition period man. So unsa gyud ang angay mahibala nato karon sa atong mga listeners about this Bangsamoro Basic Law. Okay, sir? Dahil salamat ma'am ug dahil salamat ma'am og sa tanan natong tigpaminaw diri sa Iligan ug sa uban pagkasikpit nga mga lungsod ug probinsya maayong buntag. Ako day pong masulti nga dugay panahon diri ko sa Iligan, nagtuon ko diri sa Mindanao State University unya atong panahon sa 80s aktibo pud mi nga naning kamot aron nga makabot ang kalinaw ug aron nga mabalik ang demokrasya. So di pud ko kasainin mo gani nga kini kapahitabo karon nga pagpaningkamot nga mapahitabo nung mapahigayon ang Bangsamoro kabahin pud ni sa atong dugang paningkamot nga kining kagubot sa Mindanao matuldukan na unya makabutag yun ang teorya nga kalinaw aron mosulod ang kalambuan diri sa Mindanao ug sa tibuok Pilipinas. Okay, briefly lang pwede a little bit of camera description lang on the framework agreement no kani atong tawag nga FAB framework agreement on the Bangsamoro. Ang framework agreement on the Bangsamoro usa ni siya kasabutan nga naghanay sa struktura kabahin sa pagtubag sa paningkamot sa atong mga kaigsoonang Moro pinaagi sa liderato sa Moro Islamic Liberation Front
nga matubang na gyud ilang paningkamot alang sa right to self-determination isip mga Moro. Ug busa ang isa nga giila dinhi sa framework agreement sa Moro nga kaning mga kaigsunan natong Moro sa Mindanao, giila sila isip mga katawhan, ilang identity mga katawhan. Ang butsabot sa Moro, katong mga native inhabitants, katong naa din namuyo na dinhi sa Mindanao, sa wala pa baabot ang mga langyaw nga mga colonizer sama sa mga Amerikano ug bakat sila. Ug lakip na kato ilang mga anak, mga asawa ug kadto pang uban nga mga indigenous peoples mga lumad nga gusto mo apil. Ug kani pong framework agreement ng Bangsa Moro nagila po sa Bangsa Moro Mo appeal sa gusto mo apil o gusto mo sulti nga kabahin siya sa Bangsa Moro isip sa katawan. Ug ikaduha katong pwede siya mo apil sa kining ginatawag nga usa ka Bangsa Moro political entity nga usa kini ka mas lig-on, mas strong nga regional government o autonomiya, strong regional government. Kung atong tan-awon kanang sa atong pagtuon ang Pilipinas magud usa ta ka unitary system, highly centralized ang kasagaran sa mga desisyon sa atong mga gobyerno sa atong gahom ginahimo dito sa Manila. Usa ka but not necessarily nga mo separate jud siya sa dili atong nasod. Dili mo separate. Pero sa imo manggod pa ang pagsabot mo. Yes. Tinuod, mao gyud ang klaro ho nato. Kay una bisan kadadto sa pagsugod sa peace negotiation 2000 panahon pa to ni GMA. Giklaro po sa Malaysia nga pwede ka mag-facilitator pero MILF dili na mo mag-demand for independence. So sa to pa autonomiya lang gyud ato gipaningkamot. So ang kaning mahitabo manggod nga Bangsa Moro region, pang gisulti nato nga autonomiya lang gyud siya, regional government. Katong giingon nga isip katawhan mahimo kang Bangsa Moro o ang mga tao diha sa Moroland kang mahitabo ang Bangsa Moro sila pero Pilipino gyapon sila. Tungod kay kanang strong regional government daghan mga gahom ang mabalhin didto apan sa national government pagpabilin gyapon ng national defense. Isa lang gyapon ang Armed Forces of the Philippines nga may mutubag sa hadla kung dunay mga hagit nga gikan sa langyaw nga mga nasod. Ug ikaduha ang kanang foreign affairs, ang pagpakigigayon sa mga nasod, citizenship. Bangsa Moro sila pero ang ilang passport Pilipino gyapon sila. O unya kadang uban pa gahom sa gobyerno sa pananglit sa postal o kanang coinage o magpabilin gyapon kay isa lang gyapon ang atong central bank. So mauna mga higalang nga kinahanglan marag wad na nato sa hunahuna nga pag mayong Bangsa Moro separate na gyud sila sa Pilipinas. Gani ma'am ang isang klaro labi na sa side sa gobyerno sila ang kaning chair sa peace panel si Dean Marvick Lunen nagasulti siya nga kaning Bangsa Moro nga naadi sa framework agreement on Bangsa Moro unya dugagan sa katong annex on political autonomy o power sharing ipahigayon ni siya nga posible walay pagbag-o sa konstitusyon. So subay lang gyapon siya sa Philippine Constitution. So kung subay sa Philippine Constitution, walay paglahi nga nasod. Di man pwede ka malahi kay usa man ta ka nasod lang ng Pilipinas. Okay. Unsay diferensya kay sa pagkakaroon ato manggong nahibaw-an nga dunay mga series of public consultations like kining mga gipang schedule gani na isgutan gani sa unahan ni Jana nga dito sa Lanao Norte ang area og nakawitness jud ko last week I think nga nag-workshop mo no so murag gi-cluster so kay sa una ba katong like sa ARMM was there kibali kung ma-compare nato do na ba sa mga consultations is like this na sa ako mahimduman pinagi kay Professor Rodil do na po sila gihimo nga consultations pero conscious ang MILF ug ang gobyerno sa Pilipinas nga ang himuon karon higayon na comprehensive na gid ang consultation mas lapad ang consultation gani ingon ni Professor Rodil lahi ni nga oportunidad karon tungod kay karon lang gyud higayon nga ang mga katawhan mutabang pagpanday sa Bangsa Moro Basic Law. So, mao ding naning consultations ma'am kay tabangan og panday ang Bangsa Moro Basic Law nga muray mahimo nila nga basihan sa ilahang Bangsa Moro mo ni maglatid sa
mura po siya konstitusyon. O mura po siya konstitusyon, pero ang kuan siya, nahisubay siya ragyapon sa Philippine Constitution. So who's going to be the audience, ang participants sa aning mga series Public. of consultations? Ang una nga ma'am, katong ginatawag nato nga mga core territories, katong mga probinsya nga na nasa IRMM karon. Unya katong mga unom ka munisipyo sa Lanao del Norte nga giboto og sa 2001 nga plebiscite, ang Balui, Pantal, Taguluan, Nunungan, Tangkal, Munay. Unya katong unom pod ka mga barangay sa unong ka munisipyo sa North Cotabato. Pero ang atong gihimo karon, gipalapad pa nato ni lakip gani diri sa ato sa Lanao, pinagi sa Lanao Peace Partners no nga gipaluhan sa GIZ o sa Civil Peace Service. Doon na sila himuon nga 11 ka mga cluster nga consultations including Iligan City. Unya kini man gud ginatuhan nato, importante man gud nga dili lang katong core territory nga maogy kay maogy mahimong sakop sa Bangsamoro. Tungod kay siguro kaning panahon na isulti ako tong kaning katong transition. Ang roadmap man gud karon ginahisgutan pa sa peace panel tong duha ka annex on power sharing and normalization. Unya posible nga karon sunod tuig early next year mahuman ni na comprehensive peace agreement. Kung adto na comprehensive peace agreement, mahitabo na gyud formal nga public consultations. Pero sa karon nanguna lang talag sugod na to sa mga konsultasyon. Pero katong yung public consultations pag sugod na itong formal kung mapirmahan na itong comprehensive peace agreement, unya ang katong kaning resulta sa consultation mao ni siyang i-input dito sa Bangsamoro Transition Commission nga mao'y mag-draft maghimo sila draft sa Bangsamoro Basic Law. Kini Bangsamoro Basic Law kung ma-draft na sa Bangsamoro Transition Commission, ipasa sa Kongreso. So atong mga senador ug mga congressman may mag-discuss niini, ilang isgutan ug himuon nila ning balaod i-legislate. To legalize this, kinahanglan i-legislate. Kung man i-legislate, kung mahimo ng balaod pirmahan sa presidente, ibalik ni sa katawhan nga mapiktuhan pinagi sa usa ka plebiscite o referendum. Okay. Pagkahuman niya na magsugod pag mahitabo na ni magsugod na tong transition authority. Transition authority so for 2015 1 year po siguro na o more than a year nga ang Bangsamoro na ang mangulo sa gobyerno tungod kay ang autonomous region ng Muslim Mindanao ma-abolish na, malusaw siya kaya na may bagong balaod. Unya sa 2016 mahitabo na tong regular election, pagpili nato magpili tang presidente, mga senador, kongresista, magpili po ta ubahin mong mga membro sa Bangsamoro Assembly. Katong Bangsamoro Assembly, mauto siya na ang gobyerno ang magdumala sa Bangsamoro. So definitely katong ARMM mawala na. Oo, gani ma'am. Doon namin sa usa ka meeting last month, the other month, gikonsulta sa ARMM ang mga partners ng mga civil society. Giklaro gyud dito nila ni Governor Hataman o uban pang mga leader nga ang ilang plano sa ilang panggobyerno kutob lang yun sa 2015. To kami suporta sila sa plano sa gobyerno o sa MILF nga makabot yun yung Bangsamoro. Okay. Baminaw na to si Jana kay I think schedule next week. Yes, ma'am. Okay. Actually ang kining gi-initiate karon na people's consultation diya mi nakatutok labi na sa katong team of facilitators na katong training na nasaksihan ni mo Ma'am Lor sa inahan sa kinabuhi diri sa Iligan City, naghatag to kahigayunan sa mga nagvoluntaryong mag-facilitate no magpasayon sa people's consultation na mahitabo sa gisgutan ganina ni Sir na kanang para mapadayag ang mga boses ng mga katawhan sa different sectors gikan sa batanon padulong sa professionals padulong sa mga MN and MILF na mga miyembro padulong sa mga fisher folks mga mag-uuma so giawhag na siya na makiapil makiglambigit niini. How many days ba? Actually ang range of karong nanay pagasugdan even actually kagahapon namin nanay mga gasugod na consultation pero sa atong schedule karon December 2, 3 ug 4. In fact, naapa siguro mag-overspill ni ana sa 5. Medyo siya ma'am, medyo mga simultaneous na mga Sa usa ka munisipyo, pila ka days? 1 day lang po. 1 day nga consultation. Makuha ka dayon nila?
pinaagi sa open space technology kaning usa ka teknolohiya, usa ka tool na gigamit which is specially used diri sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte na consultation. Nakit-an namo nga posible gani minimum of 3 hours pwedeng mabuhat na mahatag na siya o makahatag og open space for them, like everybody pwedeng makapadayag, everybody matagaan og panahon para sa pakigambit, everybody makahatag og kigayon para sa ilang mga huna-huna. So ni ana kini medyo special ni diri sa Iligan na gipanguluhan ang sa facilitating team sa Pailig Development Foundation Incorporated. So labi na si Sir Franklin Quijano ang atong expert sa open space technology. So siya gid ani ang nagpadayag nga posible gid siya mahitabo, ma'am. So in the minimum of 3 hours, 5 hours, I think pwede ta makagather sa mga huna-huna sa katawhan. And I believe nagatuo ako sa mga facilitators who were trained for that 2 days, 2 long days, nag-transfer sa ilang skill of technology, labi na ang technology of participation as well, makatabang siya, labi na sa gamiton ang spirito sa dialogo. Natagaan og ang tanan og kahigayunan sa pagpaambit ug pagpadayag sa ilang mga hunahuna kabahin sa katong gisgutan ni Sir kaganina. Okay, June, pila-pila ka series of consultations from say starting this week until ang diliday ang Pailig Development Foundation nag-serve as secretariat sa public consultations. Unya kami sa Mindanao People's Caucus, kami ang secretariat sa Mindanao Civil Society Platform for Peace nga mao'y nakig memorandum of agreement sa Bangsamoro Transition Commission para sa public consultations. Ang tanaw sa among head sa secretariat sa Attorney Marian Arnado nga three phases sa consultation. Una katong pag-draft sa Bangsamoro Basic Law, pagkahuman kung dunay draft na ang Kongreso, ibalik na po din sa katawhan, no? para tanaw na po. So, tanaw overall siguro tibuok Mindanao, no? Tibuok Mindanao yan ay pipila nga sa Luzon, Visayas. So, pasig mga almost 500 consultations. Daghan kayo nga consultations paghimuon. Pero gusto rin ako i-congratulate ang Lanao kay sila gyud ang pinakauna nga organized kayo nga sub-region nga nakahimo na gyud sa mga public consultation. So doon na initial nga gihimo dito sa Zamboanga, na naipipila tigabit sa Davao niya. Doon ay katong giaging adlaw, ma'am, ang Code NGO, ang pinaka-broad nga umbrella sa mga NGO, dito po si Attorney Marian Arnado naghatag input yan. Napoy consultation na po to para sa mga civil society. Okay. So, sugdan man na karong nga sunod semana. So, what about ang kaning atong mga officials, mga LGU officials? Unsay ilang participation? Pwede ako sa. Actually, ang Bangsamoro Transition Commission, ma'am, majority ni MILF, ang chair sa Iqbal sa MILF. Unya na ipipito nga ang nag-nominate ang OPAP, Presidential Peace Process. Pero this is a government commission because they are appointed by the President. So sila, namin giandam karon mga sulat nga gikan sa mga organizations diri nga nagapahigayon nga permahan ni Chairman Iqbal sa Bangsamoro Transition Commission, sulatan ng mga MLG officials ang mga mayors. Tungod kay kaning proseso, gisuportahan naman ni sa gobyerno. Kabahin man ni sa proseso sa pagkabot sa kanila sa gobyerno o sa in partnership with the MILF o Guban Civil Society. So, like siguro dyan, unsa nga mga grupo ang atong gaimbitahon? Kato ma'am, kato mga nagkadaiya, gikan sa nagkadaiyang sektor, mga fisher folks, mga mag-uuma, mga miyembro sa NGO, MILF, MNLF, military forces, tanang mga klaseng hutong sa katilingban. Actually, iahag na mo na makisalmot, makiglambigit ni ini. Though limitado ang atong number of participants, mga around 70, but at least the representative, the leader, ang katong pwede mapaano sa different barangays of 2 municipalities that we're actually serving sa kining sa team namo. Pero tama to si Sir, from 11 or 11 clusters na idumala ang simultaneous people's consultation. So gikan na siya sa mga nagkadaiyang barangay sa bawat municipalities and city. Gusto rin po nila i-emphasize nga seryoso ang suporta sa mga LGU nini nga mga proseso. Kaya ang peace panel sa gobyerno,
si Denmar Beclunen, ginistorya gyud ang LGU ug ang mga sundalo. Gani na hinabi na mga mayors dito diri sa Lanao ug dito sa North Cotabato. Si Governor Natalia Mendoza ningon siya, gi-assure siya sa peace panel sa gobyerno, whatever peace agreement, any peace agreement that will be signed between government and the IMF will be subjected to democratic processes. Una, it will be submitted to Congress and will be mahimoong balaod. Ikaduha, doon na ratifikasyon. Ikatulo, maagi ang eleksyon. So, ang mga LGU karon na-assure na sila kay naging democratic process. Ug ang mga sundalo nagsuporta natong 2012 pagpirma sa framework agreement ng Samoro sa Davao City, ang task force Davao, ang mga sundalo og Navy ni uban sa among rally, nalipay sila nga ning framework agreement kay makabot ang kalinaw sa Mindanao. So kitang mga Iligano, no, mga Kristiyano, dili ta maano kay kani usa ni ka peaceful nila nga Mindanao ng Mindanao, marespeto nato ang katungod sa atong kaigsoon ng Bangsamoro ug girespeto sa mga kaigsoon ng Bangsamoro kadtong mga Kristiyano nga naa sa Mindanao, gidawat na ta nila nga ilang maigsoon mapuyo diri sa Mindanao. So how is Iligan, by the way, kaning ang partisipasyon sa Iligan? Say ang response nila on this transition period nga ko. Murag initially ma'am silang mas nahibalo pero ang tanaw na ako murag sa pagkakaroon murag ang mga tungod lagi nining mga gipahimutang nga mga demokratiko nga proseso sa pagkabot sa Bangsamoro mas open bisan ato mga elected officials kay demokratikong proseso na magud ang ginarespeto. Okay. Actually, ang pinaka-sentro gid ani ma'am ang pag-awhag sa tanan nga moabli sa una-una ug pagbati. So kanibang ang makiglambigit gayud ug makig-usisa kabahin niini. Sa pagkakaroon mas ang gitan yes, for different groups diri sa Iligan. For different groups. Unsay yes. Inyohang assessment sa ilaha? Sa pagkakaroon man dili ko makastorya kabahin ni ana kay kamulo pa man ang katong organizing in terms of making them participate no sa pagkakaroon. I'm not also in authority to tell also kung unsa ang mga komento, kung unsa ang mga ano ng mga katawan karon. Gani gusto na namo makitaan og madungog dina gid sa formal na konsultasyon. Mas dina siguro nato. Siguro after next week makapulso na ta unsa ang idea mga una-una sa katilingban ug unsa ilang gusto ipadayag para sa kanang pagtabang pagbuo sa Batakang Balaod para sa Bangsamoro. Hindi sila lang masulti nato nga apil siguro ang mga leader sa Iligan sa negosyo, mga negosyante, ang Mindanao Business Council, si Mr. Viclao, kay istorya nato, sige sila paminaw, kabahin sa Bangsamoro nga discussion, niya, welcome sila participate sa public consultation. Ang mga simbahan, ang mga bishops, mga bishops, mga kaparian, open po sila sa mga proseso. So, posible, ang mga kaparian po din ato, nadung na to, uban kaparian, nag-participate po sila. So kana, murag ang mga institusyon nato, nakip ang media, gahapon ug karon kauban namo ang media diri sa uban sa Iligan ug karon. Mas importante gyud ang media. Ma'am, importante kayo. Ako, advocacy o media officer man ko. Importante kayong media tungod kay aktibo man po ko panahon sa mga eleksyon. Gaya ang kampanya ko para kay Pinoy. Wata nagkasayop. Kay bisa lang email nagsulti na nakapangitabo ito karon tungod kay sincero si Presidente Aquino sa peace process. So, importante kayong media kay labi na sa mga urban centers, ang ginapaminaw, matod pa sa mga pagtuon, ang ginatuuhan sa mga botante sa main source sila sa information ng ito ang media sunod na ang simbahan ug uban pa dito sa countryside mauna ang simbahan ug mga ward leaders politiko pero source of information gyapon lang media so importante kaayo kay perception man good kung unsa ang una-una sa mga tao nag-umol ang media nga may naga-influence so importante kay inyong role. So we have 5 minutes more. Unsa pay angay natong hisgutan? Ako mauna. Okay, John. Kay siya taga-Iligan. Sa katapusan akong ahagod ang taga-Iligan kay murag ikaduha po na ako ning nga home no ang Iligan kay diri po sa akong kabatanon ginaw gi-spend ang panahon nga naumol ko isip usa ka leader sa mga kabatanunan unya naglihok alang sa pag-restore sa demokrasya sa nasod. So katong mga Iligano ug uban tang taga-Lanao no suportahan nato ning proseso tungod kay usa pod ba ang Lanao sa permirong maapektuhan sa mga kagubot diri sa tungod ining padayon nga armed struggle sa ato mga kaigsoonang Moro. So ato gyud nga taga-higayon nga maminaw kita sa diskusyon, aktibo kita mo appeal sa proseso aron kung sa may mahitabo di ta mo reklamo tungod kay kabahin ta sa mga proseso, kabahin ta sa mga proseso kay gani atong kadto isa ka adlaw kauban ako tong mga kaigsoonang Moro gikan sa Maguindanao ug North Cotabato yun pa sila every 10 years lang man na pila in peace negotiation o labay mahitabo di mo gani ni nga ang gobyerno o gagay may
left sa lingkamot kay tagaan ni gigayon tungod kay if we lost this opportunity, we will wait for another 10 to 20 years nga magkaroon ng opportunity nga makamot ang kalinaw sa Mindanao. So mag-uban pa ning proseso, atong kalinaw sa Mindanao, atong ugma sa atong mga anak ang naanir kan nahimutang aron makamot ang kalinaw sa Mindanao. Daghang salamat. Okay. Kuwapo kayo ang guest sir ni sir no kanang mo gid gyapon na ang nasa mo kasing-kasing karon sa pag-awhag sa tanan labi na gyud sa mga nagkadaiyang katawhan sa Lanao del Sur and Lanao del Norte. Nasayod ko tong gisgutan actually ni sir na ang mga religious leaders tama in fact naa sa facilitating team ang Diocese of Iligan nakiglambigit gayod. So si Father Mendez ug ang si Sister Carmen diha gid na sila nagalingkod sa tanang mga diskusyon kabahin niini. Nasayod po ko na ang Bishops Ulama Conference kung diin ako na hilambigit pod suportado ang tanang mga prosesong gipa siugdahan karon sa mga nagkadaiyang organisasyon, mga programa sa Mindanao kabahin sa peace process. Oo. Then na sa ngalan ng Mindanao Tripartite Youth Corps nang imbita gid ako sa mga batanon appeal gid ani kay usay di ba ang mga batanon sir maulawon ka ayo labi na ko maghisgutan na nay mga leader nay mga LGU nay mga ganon. Importante ang boses ng mga batanon. Labi na sila they hold the next future no sa atong katilingban karon. So busa ang mga batanon sa Iligan, sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte ayaw kalimot appeal sa pagpadayag, appeal sa pag-express sa inyo ang mga huna-huna kabahin niini kay kamo appeal gayod para sa hisgutanan uban sa tanang sektor sa katilingban. Daghang salamat kaayo. So, if I may read this, no, the conduct of public consultations is to solicit inputs for the Bangsamoro Basic Law is the first time in the 36-year history of building Moro autonomy that the people are given voice in the process of shaping a new social order which will eventually affect their lives. So, hence, the consultations will be an opportunity for the people to express not only their thoughts but also their feelings about the autonomy experience. So, muna ang pagpadayag sa ilahang gibati. And then they are part of the kaning paghimo sa mga balaod. Tama part na ownership nga kabahin ta ni ato aning atong ugba atong ginapanday. Oo. Yeah, making a choice. Oo. So, wa naman tay oras. We have already the final statement from you. So, Thank you. Salamat Thank you so kayo much. sa itong mga bisita. We have Jana Dacubor, our regional coordinator sa Mindanao Tripartite Youth Corps, Youth Desk of the Bishops Ulama Conference, and also June Aparesi, Advocacy Officer, Mindanao People's Caucus. So we call it MPC. Thank you for coming. Og usab ang atong mga kauban ni Jana no diha mga chicks. Thank you for coming. Og sa ngalan sa akong partner si Paing unya sa Pikas Lawak si Judy ito og sa atong station manager sa DXIC Tatak RMN kini si Lori Gabuli magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod ay si Buling. Hello Buling, good morning, thank you for coming. Gikan ni sa Lanao Norte Kapatagan og happy birthday di ay kang JC Chris no of DXIC RMN Tatak RMN, happy birthday day og belated happy birthday sa akong hobby sa akong mister kagahapon. Bonifacio Day. So, kini si Lori Gabuli magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Domingo maayong adlaw. Inyong nabati ang PIA Action Line hangtod sa sunod Domingo sa samang takna kasamang sipihanan PIA Action Line sa Philippine Information Agency. PIA Action Line. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Jamon, bibigyan kita ng isang kahilingan. Gusto ko kalusugan habang buhay. Ay, teka, masarap maging mayaman eh.
Pero, importante ang kalusugan. Sumali ka na lang sa Yaman sa Kalusugan raffle promo ng Unilab. Sa bawat 50 pesos worth ng Unilab products tulad ng Biogesic at Neozep, pwedeng manalo ng